Hanggang ngayon nga ay shock pa rin ang online world sa nangyari sa anak ni Kuya Kim na si Eman Atienza, kung saan ay hindi aakalain ng lahat na sa napakabatang edad na 19 years old ay kukunin nito ang sarili niyang buhay. Walang nag-akala ng mga netizens na ganito na pala kabigat ang pinagdaraanan ni Eman, dahil hindi ito mapaghahalataan sa kanyang mga video na upload kung saan ay enjoy siya sa kanyang buhay na ibinabahagi sa publiko. Pero sa kabila nito ay napakabigat na pala ng kanyang pinagdadaanan. Ito'y dahil na rin sa kanyang mga pinagdaanan noong kanyang kabataan kung saan ay naranasan niya ang hindi magagandang pangyayari na dapat ay hindi maranasan ng mga bata dahil sa musmos na edad. Isa rin sa mga nakaapekto sa mental health ni Eman, ay ang matinding pambabash na natanggap niya mula sa mga netizens, kung saan ay sobrang sakit ng mga sinasabi sa kanya. Inamin niya ito nang makapanayam siya ni Tony Gonzaga sa Tony Talks. Na nagpa-trigger naman sa kanya kaya mas lalong lumala ang kanyang depresyon. Kaya naman sa batang edad ay tinapos niya na ang kanyang sariling buhay, samantala may mga ilang post naman si Eman sa publiko na tila pagpapahiwatig na sobrang bigat na ng kanyang mga pinagdadaanan. Bukod dyan binalikan din ng mga netizens ang ilang video ni Eman. One of the most frustrating pieces of misinformation that was spread about me during the Guess the Bill controversy when everyone was hating on me in the Philippines, because trust me, there was so much misinformation that I was genuinely considering getting lawyers involved, was that my lifestyle, my schooling, my house, my travels, my clothes, etc. are funded by politicians, are funded by the government, are funded by corruption. Yes, my one grandfather and my aunts and uncles on my dad's side are in politics. But I want to make it so clear that my immediate family, my sister, my brother, me, my mom, my dad, do not get financial support of any means from that side of the family. My mom is the breadwinner, meaning she brings home the money, and her family is not in any way, shape, or form related to politicians. She came from a Taiwanese family. She studied so hard in school. She went to an Ivy League university, majored in finance. She became a stockbroker, invested in a bunch of different things, started 2 schools, and now she's getting her second master's degree in Harvard. My dad has been in entertainment on TV, I'm sure you know, for decades, for years. We do not get financial support from any of my extended family. Is it weird that I'm talking to myself? Are they gonna be like, oh, that's one of those pretentious fuck-ass LA influencers? This is what I'm looking for. My phone's about to die also. Where the fuck can I find the Pecorino Romano? Am I gonna look like an idiot if I ask him? You guys have a Pecorino Romano? Huh? If I were a Pecorino Romano, where would I be? Is this Pecorino Romano? So I searched it up and apparently this is like Pecorino Romano's like dumb American cousin. Pecorino Romano. Why do Americans have so many different types of white bread? I just want white bread. What the fuck are all of these? Wait, what the fuck is a butter bread? And how does it make it different from like a soft wheat? Is there a hard wheat? Is this hard wheat? Why are honey wheat? America has so many breads. I think this is good. Everyone's looking at me crazy. What did I do? Did I do something? There was a discount and I didn't even know. I'm giving you a discount. Okay, thank you. No problem. This is absolute class. Look at that. I'm a fucking genius. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po.